may mga lumalabas na balita na si XRP daw ay matagumpay na test ng mahigit 11,000 banks sa loob mismo ng SWIFT network. Kung totoo ito, maaari itong magdala ng malaking pagbabago sa future ng global payments at sa kung paano po gumagana ang mga malalaking bangko sa cross-border transactions. Kaya pag-usapan po natin ito ng mas malalim, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ba ang sinasabi ng balita tungkol kay XRP at SWIFT. Yan, meron po tayong isang tweet dito mula kay Jack the Rippler. Yan, sabi niya, XRP has already been successfully tested by 11,000 plus banks within the SWIFT network. Kaya, ayan, meron po siyang video clip dito na ibinahagi. At ayan, subukan po nating panoorin yung at least 30 seconds nito. SWIFT is the preeminent messaging system for the financial industry, which covers, say, payments, FX, trade, in terms of securities, etc. At ayan, medyo mahina po kasi yung sound. Pero paliwanag na rin natin kung ano po ba yung kanyang ipinaliwanag dito. Kaya, ayan, si XRP daw po ay matagumpay na nag-test ng higit 11,000 na bank or bangko na konektado po kay SWIFT. Kasama po rito ang isang video dito na ipinapaliwanag ang relasyon po ng blockchain-based solutions at ng traditional na financial infrastructure. Ngayon, kung totoo po ang claim na ito, ibig sabihin ay pinag-aaralan at ginagamit mismo ni SWIFT ang kakayahan ni XRP sa payments. Ang impact po nito sa market ay maaring magbigay ng mas mataas na confidence sa mga investors dahil ipinapakita po nito na hindi lang mga small-scale trials ang ginagawa, kundi mass level testing kasama ang mga major banks. Ngayon, ano ba ang papel ng SWIFT dito sa financial world? Para mas maintindihan po natin, si SWIFT ang itinuturing na pinaka-importanting messaging system ng mga bangko. Siya po ang ginagamit na payments, foreign exchange, trade at saka securities. Pero si SWIFT ay gumagana pa rin sa lumang sistema na tinatawag na store and forward model. Sa model na ito, ang mga mensahe tungkol sa transactions ay pumapasok muna sa queue at dadaan pa sa mga reconciliation steps bago makumpleto. Ang ibig sabihin nito ay minsan kailangan pang maghintay ng ilang araw bago po makumpirma kung dumating na talaga ang pera. Kapag iisipin po natin ang epekto nito sa market, makikita po natin na may malaking demand para sa mas mabilis at real-time na solution. Dito po pumapasok ang blockchain-based system gaya ni Ripple at XRP. Ngayon ay paano po ba naiiba ang blockchain system dito kay XRP? Ang ipinapakita po ng video ay simple. Kapag blockchain-based system ang ginamit, ang mga bangko ay makakakuha ng real-time settlement at saka transparency. Hindi na kailangang maghintay ng ilang araw dahil instantly ay makikita po agad ang confirmation ng fund transfers. Kung ikukumpara, si SWIFT ay parang matagal na messenger na laging may delay. Samantalang si XRP ay parang mabilis na email system na agad na nakakarating at transparent pa ang lahat ng detalye. Ang impact po nito sa presyo ng XRP ay maaring magdala ng bullish sentiment. Dahil kung makikita ng market na ang mga bangko mismo ay interesado at nasisiyahan sa real-time settlement, mas tataas po ang demand para kay XRP bilang utility token. Ngayon ay papalitan ba ni Ripple at XRP itong si SWIFT? Sa parehong video na ito ay nilinaw po ng speaker
na hindi papalitan ni Ripple si SWIFT. Ang mas tamang description po dito ay complementary relationship. Ibig sabihin ay magko-coexist po sila. Si Ripple at si XRP ang gagamitin kapag kailangan ng mabilis at real-time settlement. Habang si SWIFT naman ay patuloy na magbibigay ng global reach at kanyang sariling modernization efforts. Kung magtutulungan po sila, ang epekto nito ay mas malaking adoption at mas malawak na paggamit kay XRP. Hindi na kailangan ng bangko na mamili kung sino ang gagamitin dahil parehong system ay magagamit nila ng sabay. Ang ganito pong sitwasyon ay maaaring magdala ng mas matatag at long-term growth para sa presyo ni XRP. Paano naman po magagamit sa XRP sa loob ng SWIFT? Isa pa sa mga nabanggit ay ang posibilidad na gamitin sa XRP bilang bridge asset sa loob ng SWIFT transactions. Partikular po sa larangan ng foreign exchange or FX market. Kung mangyari po ito, si XRP ay hindi lang magiging simpleng digital asset. Siya ay magiging tulay or bridge para mas mabilis at mas mura ang pagpalit-palit ng currency sa global scale. Ang impact po nito ay napakalaki. Ang FX market ay isa po sa pinakamalaki at pinaka-liquid na markets sa buong mundo. Kapag nakapasok po si XRP dito, maaari itong mag-trigger ng mas malaking demand at posible pong makakita tayo ng major upward movement sa kanyang presyo. Ano naman po ang ibig sabihin ng mass testing sa 11,000 na mga bangko? Ang sinasabi ng rumor ay higit sa 11,000 banks na konektado kay SWIFT ang nakapag-test kay XRP. Bagaman hindi pa ito independently verified, ito ay indikasyon na malawak ang interest ng banking sector dito kay XRP. Kapag totoo man ito, ibig sabihin ay hindi na lang eksperimento o trial sa XRP. Nasa stage na po siya ng serious testing na kasama ang mga pinakamalalaking bangko sa mundo. Sa market perspective, ito po ay maaaring magdala ng hype at mas malawak na speculation. At gaya ng alam natin, kapag malakas po ang hype at speculation, karaniwan ay tumataas po ang presyo ng asset gaya ni XRP. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito para sa future ng financial system? Yan, makikita natin na may dalawang malaking pwersa na nagko-converge. Una, si SWIFT ay gumagawa po ng modernization para mag-offer ng real-time capabilities. Pangalawa, si Ripple naman ay patuloy na pinopromote ang paggamit dito kay XRP para sa liquidity at saka settlement. Kung magtatagpo po ang dalawang ito, ang future ng payments ay magiging mas mabilis, mas mura at mas transparent. At sa sitwasyong ito, si XRP ang nasa gitna bilang tulay or bridge ng traditional at modernong sistema. Yan, bilang panghuli, kung titignan po natin ang kabuuan, ang balitang ito ay hindi pa verified. Pero ang mismong posibilidad ay sobrang significant. Kung totoong na-test si XRP ng mahigit 11,000 banks sa loob ni SWIFT, ibig sabihin ay may seryosong plano na ang mga institution para sa kanyang adoption. Para sa market, ito po ay isang potensyal na game changer. Ang ganitong klase ng balita ay maaari pong mag-trigger ng mas mataas na interest, mas maraming partnerships, at syempre, mas malakas na paggalaw ng presyo. At sa kabuuan, masasabi ko po na si XRP ay patuloy na nagiging sentro ng usapan pagdating po sa global payments. Kung totoo ang rumor na ito, malaki po ang posibilidad na makita natin si XRP bilang isa sa pinaka-importanting asset sa hinaharap ng financial system. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.